So, kumbaga, manhid lang. Opo. Now, sa pagkakaalam mo, sa pagkakaintindi mo, kayong lahat, bakit ganon? Bakit wala siyang pakialam doon sa kalagayan ni Manang LV na sabi mo madungis, maraming sugat, at puti na yung isang mata na nabubulag na sa piling mo, kayong magkakasama, syempre, nag-usap-usap kayo niyan, di ba? Ano sa palagay niyo, bakit pinapabayaan ng niya, nilang dalawang mag-asawa si Manang LV na ganun yung estado, kaawa-awa? Sa pagkakaintindi ko po, si Ate Franz po ay gumaganti kay Ate LB po. Gawa po daw doon sa ninakon po na pera. Okay. So, ibig sabihin, para sa inyo, alam nyo, nakita nyo, na talagang itong si Manang LB ay sadista. Si Ate Franz po ang sadista po. I'm sorry. Itong si Mrs. Ruiz ay sadista. Opo. At kasama na rin itong si Mr. Ruiz. Sa pagtatrabaho ko po doon ng 2 linggo po, ay hindi ko po nakitang nanakit po si Kuya po. Pero alam ni Mr. Ruiz na itong kanya Mrs. ay nananakit. Alam po. Alam niya na itong Mrs. niya ay sadista. Alam niya po. At alam niya na yung Mrs. niya ay nanununtok, naguuntog ng ulo. Alam niya po yun. At alam niya kung bakit maraming sugat si Manang LV. Opo, alam niya po yun. Kasi po asawa niya po yun. Kasi asawa niya. Opo. On top of that, nakikita rin niya. Opo. And yet, wala siyang ginagawa. Opo. Sa palagay mo, bakit? Hindi ko po maalam ang dahilan, pero baka po dahil po dun sa sinasabi po nung mga kasamahan namin at sinasabi din po ni Ate Franz na nagnakaw si Ate LB. Kaya po gayon. Ni minsan, wala kang narinig, kayong narinig na inaawat nitong si Mr. Ruiz, si Mrs. Ruiz na tama na yan. Wag mo nang saktan o pabayaan mo na yan. Walang ganon. Minsan po umaawat po si Kuya po pagka sobra na po yung pananakit ni Ate Franz. Pag sobra na. Kailan mo nakita yung insidente na inaawat niya si Mrs. dahil sobra ng pananakit? Doon po yun sa sa after 1 week ko po doon sa inanuhan po siya ng sili. Doon na po, inawat po si Ate Franz. Okay. Anong klaseng pananakit ang ginagawa niya? Doon po yung pinagdikdikan po ng sili si Ate LB tapos Paano ulit? nakita ko pong pinagdikdikan po ng sili po, yung nagdidikdik po ng sili yung isa ko pong kasamahan, tapos po yun ay kinuha po ni Ate Franz at galit na galit po siya kay Ate LB. Tapos doon po siya inaawat po ni Kuya po. Sabi po, Nagawa na yung sili na ilagay na sa... Opo, bago po naawat ay nalagyan na po si Ate LB. Nalagyan na saan? Baka po, hindi ko po siya nakita mismo kasi po after noon mga ilang minuto po ay nagpaalam po ako kay Ate Franz na ako iihi po sa CR. Nakita ko po na doon si Ate LB po ay naghuhugas na doon ng kanya pong bibig. at So, saka po okay, ng- was may big. And then doon, inawat na nitong si Mr. Ruiz. Opo, Anong klase pag-awat ang ginawa niya? sumigaw po si Kuya po na tama na yan. Tama na. Tulfo, if I may interject, yung pagdidikdik ng sili, dinikdik yung sili dahil isusubo o talagang nagdidikdik ng sili dahil gagawing panghalo sa ulam o Hindi po, sabi talagang po, para kay Manang LB talaga yon. Opo, Inutusan para daw po- idikdik para isubo. para daw po magtanda si Ate LB. Natatandaan mo yung pangalan ng nagdikdik? Hindi ko na po matandaan kasi po 2 linggo lang po ako doon, hindi rin po ako Siling pula? Opo, Labuyo? ganun po. Salamat sa you have the witness. So, Mr. Ruiz, in fairness to you, umawat ka rin pala. Okay. Bakit ka umawat? Naawa ka ba kay Manang LB o nakita mo labis-labis na ginagawa ni Manang LB? Your Honor, wala naman po ko inawat kasi wala man po ako nakita na nag-aaway. Hindi, yung sili na nilagay ni Mrs. Ruiz sa bibig ni Manang LV, kaya umawat ka. In fairness, umawat ka rin. Wala po nakita po, Your Honor. Wala ka nakita. Wala po. Wala ka talagang nakita. Wala po, Your Honor. Okay. Baka mamaya ikaw ang susunod na ipapa-contempt ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Yung ulo ko, kumukulo na. Talagang saksakan kayong dalawang pagkasinungaling. So anyway, meron pa bang ibang insidente na umawat ito si Mr. Ruiz dahil nakita niya labis-labis na ginagawang pananakit kay Manang LV? Wala na po, Your Honor.
Yun lang. Opo. Now, yung pag-utos ni pag-utos ni Mrs. Ruiz kay Manang ay doon sa kung sino may inutosan magdikdik ng sili para ilagay saan nilagay, sa bibig, sa mukha ni Manang LV? Sa bibig po. Sa bibig. Nung inilagay sa bibig ni Manang LV yung dinikdik na sili, ano naging reaksyon ni Manang LV? Umiyak na po siya nun. Sumisigaw po siya, tama na po, tama na. Nandito ba yung yung pinagdikdik ng sili? Wala. Bakit kayo sunod-sunuran? Bukod sa takot kayo, baka mawala kayo ng trabaho. Bakit kayo sunod-sunuran dito sa dalawa? Kasi po, mahirap lang po kami. Kailangan po namin ng trabaho. Ayaw din po namin mawala ng trabaho nun, pero kaya po nagsunod-sunuran na lang po kami sa kanila. Alam po namin nakakataas si Ate Franz, mayroon pong kakayahan na kung ano po ang kayang gawin. Meron po silang Stay in pera. po kayo lahat. Opo, stay in po ako doon. Okay. Naintindihan ko po yun. Kapit sa patalim ang tawag nga doon. Siyempre, ayaw nyo mawalang trabaho dahil kapag kayo pumalag, kayo sasaktan. Magkano ba ang pasahod sa inyo? Pasahod po dun sa akin, 150 lang po a day. 150 a day? Opo. Magkano ba yung 150 a day? Pag-compute nyo nga. 4-5 a month? Yes po. Lahat kayo? Hindi ko po alam dun sa iba, pero sa akin po, yun po ang sabi 150 a day. Paano yung swelduhan nyo? Ang sabi po sa akin, pwede ka daw po kunin ng quincenas at pwede rin po kunin ng... Okay. Isang May benefits? Wala. Wala po. Walang PhilHealth, SSS, Wala po. pag-ibig? Biodata lang po. Ano? Biodata lang po yung hiningi. So yung 4,000, magkano? 4,500, nakukuha mo ng buo yun? Hindi po ako sumahod sa kanya eh. Hindi ka sumahod? Opo. Ilang buwan ka nag-work doon? Wala po akong buwan nag-work doon. 2 weeks lang po ako, Your Honor. Ba't ka napaalis? Hindi ka tumagal? Hindi, baka po, natakot po ako agad, Your Honor. Baka ako po yung saktan din. Matulad po kay Ate LG. Baka ikaw ang susunod? Opo, ganun po. Kaya po umalis ako. Ang sama din po kasi ng ugali, palagi po nagmumura. Kahit po, ipapahiya ka po niya sa mga customer po. Sa harap ng customer, so Opo. nangyari na yun. So, ano yung punto, saan punto yung sinabi mo, ayoko na, tama na, alis na ako rito, lalayas na ako rito. Saan punto yun? Noong time po nun, chinarge na po ako ng malaki. Inano? Na-charge po ako ng malaki. Ano niya po ako nun, inutusan niya po akong maggayat po ng buto po ng baka, gamit po ang lagaring bakal. Ang sabi ko po sa Ano kanya, naman, buto po ng baka, buto ng baka? Opo, Anong ang pinapagawa? gamit po ay lagaring bakal. Ang sabi ko po sa kanya, ate, hindi to kaya po ng lagaring bakal. Dapat daw, hindi po ito mapapantay ng ayos. Sabi po sa akin, Bakit pinapalagari sa yung buto ng baka? ay may order daw po yung customer. Okay. Sabi po sa akin nun ni ate, wag na daw po ako magreklamo, tapos po namura pa ako. Hindi na po ako nagreklamo, tapos po, hindi ko po nagayat po ng ayos yung buto ng baka kasi po, matigas po talaga yun. Hindi po talaga kayang gayatin po ng lagaring bakal. So yung meaning to say po, yung nagayat ko po ay hindi po pantay-pantay. So, ibig sabihin, sa konting pagkakamali, nakakatikim kayo ng either pananakit, mura, sigaw, pamamahiya. Yes po. So, yun yung point na umayaw ka na. Yes po, Your Honor. Bukod sa iyo, meron din bang nagsunuran na ganun din ang ginawa, umayaw dahil napakasama ng ugali, napakawalang hiyang ugali itong si Mrs. Ruiz? Marami na pong umalis sa kanya po. Lagi po naalis na Mga ilan? trabahador. Para pong pag hindi po ako nagkakamali, mga 1 month lang, 2 weeks, ganun Mga na lang ilan? po, naalis din po. Mr. Chair, pwede natin siguro invite yung mga dating kasambahay o nag-work dito kay Mr. Miss Ruiz na umalis dahil napakasamang ugali. For the information of Mr. Senator Tulfo, we've been trying to get the testimonies of the other witnesses, but apparently the problem is most of them can no longer be located. Baka lumipat na ng ibang tirahan. Ito lang po yung mga nagboluntaryo dahil napanood nila sa balita sa telebisyon at yung iba ay sa Senate hearing. Kaya kung meron pa mga ibang testigo, baka yung iba po natatakot o baka sa iba na nakatira. May we ask from CIDG, Regional Chief, the General Major
Nakar, meron pa bang lumalapit sa inyo ng mga ibang testigo para dito sa kasong ito? So far, sir, Your Honor, yan lang po yung lumapit sa amin yung last. Wala na nabalitaan na gustong lumantad pa Sa ngayon po, wala pa po. sa ngayon. Your So Honor, that's Mr. the answer, Senator Tulfo. Okay, isa na lang po. Nahihirapan lumantad yung iba. Siguro Isa na lang po, natatakot Mr. o Chair. baka malayo na yung tirahan. Okay, isa na lang po, Mr. Chair. Okay, nandito pa si Chairman? Okay. Meron tayong kasambahay law na dapat ang mga kasambahay ni-register sa barangay. Kayo ba ay nakaregister, ni-register sa barangay na nasa household ni Mr. Miss Ruiz? Wala po. Hindi. Opo. At bakit daw? Batas yun eh. Yun po ang hindi ko po alam. Okay. Mr. and Mrs. Ruiz, nung last time, nandito tayo, sabi nyo, edukado kayo, so alam nyo ang ginagawa ninyo. Bakit hindi nyo niregister sa barangay ang mga kasambahay ninyo? At batas yun na dapat niregister sa mga kasambahay. At dapat binibigyan ng benefit sa mga kasambahay. Bakit hindi nyo ginawa? Your Honor, hindi naman po sila mga kasambahay. No? Anong tawag mo sa kanila? Kasama sa bahay. Kasambahay, kasama sa bahay. Kaya nga tinawag ng kasambahay. Anong tawag mo sa kanila kung hindi sila kasama sa bahay? Nagtatrabaho po sila sa tindahan, Your Honor. Nagtatrabaho sila sa tindahan, stay in sila kasama sa bahay. Di ba? Stay in sila? Saan sila tutulog? Sa bubong? Natutulog sa bahay mo, di ba? Pagmamayari mo, pamamahay mo, di ba? O, kasama sa bahay. Kasambahay. Bakit di mo na-register? And yet, magtanong ka sa lawyer mo. Andiyan yung lawyer mo, bulong ng bulong. Tanungin mo. Ano magandang sagot? Bakit hindi ni-register mo, ninyo, itong inyong mga kasambahay na batas yan? Sige, bigyan kita ng 10 seconds. Magbulong muna. Ikaw, lawyer, bulungan mo tong kliyente mo. Sige, go ahead. Sige. Lapit mo tenga mo. Ikaw, lawyer, lapit. Sige, hindi ka nagkakalinigan eh. Ikaw, Mr. Ruiz, gusto mo sumali sa bulungan, kayo mga bulunggang, sige. Sige. Ano magandang sagot? Okay na? So, bakit hindi mo niregister? Batas yan na dapat ang lahat ng mga kasama natin sa bahay, maliban lang sa ating mga relatives, kung nagtatrabaho sa atin, kailangan nakaregister sa barangay, on record, para masiguro na sila ay protektado, na sila ay napahalagaan ng batas na kung tawagin kasambahay law. At kasama dyan, dapat meron silang full benefits, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Now, answer me, sapat na ba yung binulong sa'yo ng abogado mo? Your Honor, hindi naman po sila mga kasambahay. Sila ay mga nagtatrabaho sa tindahan namin. Yung tulugan po nila sa amin, ayun ay another benefits lang na binibigay ko sa kanila na libre ang tulugan, libre ang pagkain. No, Yun po. hindi mo ako naintindihan eh. Nagtatrabaho sila sa tindahan. Okay, kung nagtatrabaho sila sa tindahan at hindi sila kasambahay, so they are worker. So therefore, kung worker sila sa tindahan ninyo, then dapat minimum wage sila na magkano ba yun sa Batangas? Ang minimum wage. Magkano? Hindi, yung daily. Your Honor, Occidental po kami, hindi po kami Batangas. Saan? Sa Occidental po. Okay. Therefore, kung siguro hindi mo sila kinukonsider na kasambahay, kinukonsider mo sila as worker. Anong klaseng worker? I-define mo. Industrial? Laborer lang po kasi Okay, sige, maliit lang po laborer. yung Sige, tindahan laborer. namin. Now, kung laborer sila, dapat ang sweldo nila is 264 pesos per day. Ito yung sa Mindoro noong 2020. Oh, 264. At meron dapat full benefits. So dito may violation na naman kayo. Sige, gusto mong lumusot. Kasi pagkasambahay, maaaring mas mababa sa 264 kasi stay in nga.
Ano na? Sagot. Gusto mo lumusot eh. Sige. Your Honor, si Pau Pau po ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nagtayo ako ng tindahan. Senator Tulfo, narinig mo yun, alias Pau Pau? Hindi ka raw tao, hindi ka nakita, ni anino mo raw, hindi nakita ron. Yung tao po ako, sir, pero Okay. Tao ka, nagtrabaho oo. po talaga ako sa Hindi kanya. hindi raw nakita hindi raw nakita kahit anino mo doon. Hindi niya po kasi talaga ako maalala, sir. Gawa po ng, ng 2 weeks lang talaga ako doon. So, Okay. kinalimutan po talaga. Sige, sa sandali sarili lang ha. Sige, alisin mo natin si Pau Pau. Sige. Sino sa kanila ang aaminin mong tao mo? Sige, magagaling sa'yo. Turo mo sa akin yung sabi na aaminin mong tauhan mo. Whether sa tindahan o kasambahay. Turo mo. Sino? Si Patrick, si GM, Patrick. Okay, si Patrick. Kuya Dudong, So si Patrick, worker mo o kasambahay mo? Rebre rin po, tagakuha ng baboy. At saka si Nanay. So ano tawag sa worker? Opo. Okay. Patrick, magkano ang sweldo mo? Nag-start po ako doon 7.5. Magkano ang arawan mo? Nasa 200 po may 200. Magkano eksakto? 7.5 po. Hindi, magkano? 200? Kasi 264 ang noong 2020 daily. Doon sa Mindoro. Magkano? 264 ba? Okay, sige. Habang tinitingnan mo yung listahan mo, meron ka bang benefits? May SSS, PhilHealth, Pag-ibig ka? Wala po. Okay. Teka, nababayaran ka naman, excuse me. Nababayaran ka naman? Opo. Buo ang sweldo mo? Hindi po kasi po may mga bali po kami. May mga Bali. okay. Minus di bale. I-minus mo yung bale. Doon sa sweldo mo. Kumpleto na tatanggap mo? Opo. Alright. So, ngayon, tinitipan niya kung magkano yung sweldo niya. Talaga eksakto. Si Patrick, inamin mo na tao mo, worker mo. Now, bakit wala siyang SSS, PhilHealth, Pag-ibig at batas yan? Nasa batas natin yan. Bakit? Sige, lumapit ka pa, pabulong ka sa lawyer mo. Your Honor, yung mga is nila na kulang ay minaisampa na po sa amin sa dole. Ano po? May yung mga SS po nila at saka yung sinasabi niyo po, nakakulangan ng mga benepisyo nila ay minaisampa na sa amin sa dole. No. Bakit hindi mo sila kinuna ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Kasi- Bakit wala sila? Your Honor, nung start niya 7.5, sunod na buwan po agad, mataas agad ang sahod niya, 9,000. Hanggang ngayon po, 10,000 na po. No, it doesn't matter. Kahit na 100,000 ang isahod mo sa kanila, again, nasa batas natin, kailangan may benefits na SSS, PhilHealth, Pag-ibig ang lahat ng magagawa. Regardless kung magkano sweldo na pag-usapan ninyo. Your Honor, yung kulang, kung ano po yung kulang namin, inasa dole na po yung aming may No, pakisagot lang. Bakit hindi mo kinunan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig si Patrick na inamin mong empleyado mo na kinonfirm niya, yes, totoo, empleyado ako. So bakit hindi mo kinunan ng benepisyo na nasa batas natin yon? Pakisagot lang. Lawyer, bulungan mo pa na maayos. Kulang pa yung bulong mo. Bulungan mo, kulang bulong mo sa kanya. Hindi, pakisagot lang. So nag-violate ka ng batas by not giving Patrick the benefits na sinasabi sa batas natin, nakasal sa batas natin ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, meron kang violation. Lumabag ka sa batas natin, sa labor law natin. Your Honor, yung kung ano man po yung pagkukulang namin, sasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa dole. So, ibig sabihin, inaamin mo na lumabag ka sa batas, sa labor law natin. At meron ng kaso sa dole. Ano yung sabihin may kaso sa dole? Nagdemanda sila sa'yo? Nagreklamo sa dole? Yung kakulangan po namin sa... Hindi. Nagreklamo sila sa dole? Tatawagan kong dole dahil kapag nagsinungaling ka ulit, pakukulong na kita, hindi na sa baba, kundi sa city jail na. Sa maniwala ka sa hindi. May notice Kasama yung mister mo. may notice of conference na po kami sa dole. No, po. no. Yung, di ba nag-violate ka? Opo. Okay. So dahil dyan sa violation na yan, ano yung natanggap mo mula sa dole? Ikaw ba ay pinuntahan ng dole? O nagreklamo ba sila
sa DOLE, kaya nakatanggap ka ng notice sa DOLE. Hindi, siya po dapat magsagot. Tulfo, how long will your questioning still? Naman po. Sir, Your Honor. Answer that? Can you answer that? You're being assisted by your lawyer. Pwedeng pakisagot na. Nakikinig naman dito ang Department of Labor. Dito ho ito po, si Director Satumba. Ako na magtanong sa labor. Ma'am Satumba, Director, meron po siyang natanggap daw na notice for violation ata from labor. Ano nag-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Okay, thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung malaman po namin yung kwento ni Ma'am Erly, nag-moto proprio po na inspection ang Dolly Mimaropa, ang field office namin noong August 11, at pinag-submit po ng mga proof of compliance yung ating mga employers, no, kasi base sa findings ay yun nga po, wala silang records do sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS Pag-ibig at PhilHealth sa worker, 13th month pay, lahat po ng mga benefits, no. At yung nakaschedule po ito, Your Honor, ng 2 mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang DOLE. September 12 po, hindi sila sumipot, wala pong, at September 19 po, ang pangalawang conference. Pagkatapos po ng 2 conference na yun po ay magka-issue Okay, ng so in compliance short, order. lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadya nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hearing. Opo. Okay. So far, ano po lumito sa inyong investigasyon? Pero sir, ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yon. Kasi Right. sila, baka po yung iba ay wala na nung time na yon eh. Pero hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila sunod. So anong violation? Doon sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan at yun po ay kailangan I-compute, nila bayaran. and then anong parusa? Sa Anong parusa? Anong parusa? See? Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Qualified, sandali lang po. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano pang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng DOLE, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatanungin kita, anong parusa, Direktor? Sir, Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And meron akong bill na qualified theft. Director, wage theft. Laban sa mga... cite other provisions of the Labor Code of the Philippines, or if you're not in a position, just say so. Sir, yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative fine. No, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw
sa kanyang tauhan, meron bang pagkakakulong? Kaya na, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft na para itong mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na binibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong. Pagbabayarin lang dole. Isoli mo lang yung perang hindi mo, isoli mo lang yung perang ninakaw mo. Yung sweldong ninakaw mo, pakisoli. Yung benepisyo ninakaw, pakisoli. Walang pagkakakulong. Hindi patas ang batas. No. Mr. Estrada, would you like If I may. to interject? With You're the, the author of permission. the Kasambahay Law. With the permission of Senator Estrada. Senator Tulfo, we are here to investigate this maltreatment of this kasambahay named Aling LV in aid of legislation. Yes, I am the main author of Batas Kasambahay, and I am open to revise or to amend or to improve this Kasambahay bill. That is why I am thankful to the chairman of the Committee on Justice that he has conducted several hearings with regard to this to the maltreatment of Manang LV. And as what you said, Senator Tulfo, you are one with me in improving this Batas Kasambahay bill. That is why I, as the principal author of Kasambahay bill, admits that there are some loopholes in this bill. That is why I am open to amending or revising this particular bill. Thank you, Mr. Estrada. Mr. Chair, not only dun sa mga kasambahay, maging sa mga trabahador, be that trabahador sa factory, trabahador sa security guard, factory worker, ganun eh. Na rin natin, Senator Tulfo, yung mga construction worker. Construction worker, Pag Sabado, walang sweldo yung iba. yes. Pag nanakaw yun, Pinagbabali na, pati face mask. Hindi lang po balita ko, kasambahay. sinisingil. Hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, siguro that's a separate bill. yeah, I know. What I'm trying to say in general, Senator Estrada, hindi lang yung sa kasambahay law, kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babaguhin. Yun yung siguro babaguhin natin dahil maging yung sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, maging yung sa mga nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan, ninanakawan po, even while we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag nadiskubre later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga manggagawa, yung dole, inspection, and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabihin, isoli mo lang ninakaw mo sa iyong mga empleyado, and then, tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo, si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Okay. Anyway, Mr. Chair, meron akong bill na pinapasa ngayon, yung wage theft, na ito mga katulad ni Mr. and Mrs. Ruiz, makukulong kayo dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay, kasama sa bahay, o ng iyong mga worker sa tindahan na turo ng abogado mo. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Tulfo. Before I recognize Senator Estrada, tanungin ko itong mga PNP natin, si Colonel Danao or si IDG. Meron ba hong mga nababalitaan kayong bagong pagbabanta, pagtatangka sa mga buhay ng ating mga testigong naririto? And then update this committee concerning the slug, yung tingga na pinag-usapan ng huling hearing, kung nakita na ba o ano na yung huling balita doon sa forensics. Who will speak first? Colonel Danao, you recognize. Ang layo pa ng pinanggalingan nyo, hindi namin kayo, hindi pwede pagsalitain dito. Colonel Danao. Yes, sir, Honorable Chair and distinguished members of this committee, magandang umaga po. So, as to the slug, sir, na sinasabi natin, na-process nga, sir, ng ating forensic group, so wala po siya ngayon. Till now, sir, hindi pa rin makita yung slug, sir, na
na lumabas po din doon sa baril. We're talking of yung kaso ni alias Dodong, Yes, yung sir. binaril. Yes, So, revolver, hindi pa nakikita yung slag. Yes, sir. Binalikan niyo yung scene of the crime. Yes, sir. Nabalikan naman, So, sir. negative. Yes, sir. Negative. So, yung pangalawang tanong ko, una pa nga yun, meron bang mga panibagong pagtangka sa kanila o meron bang pananakot na ginagawa ngayon nasa balita ng kapulisan natin? Sa ngayon, sir, is wala po tayong na-receive, sir, na pananakot. Yun lang, sir, yung nakuha natin kay Dodong, sir, nung before is September 8 yan. Yung may tumawag po kasi sa akin na kaibigan natin sa media na may mga individuals daw na umiikot sa bahay ng kanyang employer ngayon, sir, si Rina Clutch. Meron pang ganon? Wala na po yan, sir. Yun lang, sir, yung pagbabanta na reported sa atin. Dati. Kaya, Dodong, kaya matanong kita, Dodong, may pananakot pa sa buhay mo ngayon? Hindi na po. Wala ka na nababalitaan. Yung amo mo, hindi natakot, may balita ka, wala. Wala po. So wala na. Yung mga bago natin testigo, Pau Pau, Paul, Aling Melinda, meron ba kayong nababalitaan na banta sa buhay nyo, nananakot, aligid sa bahay ninyo sa ngayon? Unahin kita, Ama ng Melinda. Wala po. Kung sakaling magkakaroon ng banta, kayo dapat ay hindi mag-atubiling lumapit sa ating kapulisan. Opo. Ganon din sa'yo, Jeruel. May nananakot ba sa'yo? Wala po. Wala. Ikaw naman Pau Pau. May nananakot sa'yo? Wala naman po. Wala ka nababalitaan. Kahit yung mga ka-chat group mo, alam ko mahirap yung trabaho mo kasi Ano po, meron lang pong nung gabi Wrong? po nung tinawagan pa ako ng mama ko. Meron tinawagan. lang po nag-iikot na van po. Palagi po siya nag-iikot dun sa lugar namin. May taong umiikot sa lugar nyo. Nakaban po. Nakaban. Apo. Kailan nangyari to? Nung nasa area po ako, sir. Nandito si Colonel Danao, nandito ang kapulisan natin, ang CIDG ng Mindoro. Pwedeng nag-break time mamaya, ilapit mo sa kanila. PNP, can you take note of this? Iniikutan kayo ng ban. Opo. Ilang beses na nangyari yon? Noon lang po nag-area po ako. Noong Nag-area po ako. ano ba, nag-area, nag-enumerator ka ng Opo. PSA eh. Alam mo, minsan, Census po. duda ako sa PSA. Tuwing budget hearing, yan ang tinatanong ko, pero nakikita ko ngayon, masinop ka naman magtrabaho. Kaya nabitbit mo yung PSA, magba-budget hearing na yon. So, iniikutan ka sa ban. Sabihin mo sa director mo sa PSA, ikaw ang nagsalba sa PSA. Iniikutan ka ng ban, nakuha mo plate number? Hindi po. Kasi po sinabi lang po sa akin ng nanay ko po. Gabi o araw? Yun na po yun. May araw po na umikot din siya. Sa gabi din po inaikot din. The same ban. Yes po. Tinted? Po. Tinted, nakikita ang loob? Hindi. Hindi po. Wala namang bumabang tao. Wala naman po. The CIDG regional chief is taking note of what you're saying. Si Paul, hanggang ngayon, with the committee has been very considerate, hindi ka na namin pinaalis ng iyong face mask dahil natatakot ka. May nananakot ba sa'yo? Nung minsan po nasa bukid po kami. Doon po sa bahay namin para po may pumasok kasi nagpapagawa po kami ng bahay. Anong bayan yan? Sa Dapdap Tangkalan po. Anong bayan? Barangay yon. Tangkalan po, Barangay Tangkalan. Anong bayan nga? Mamburao? Mamburaw din po. So inikutan ka sa bukid. Ang sabi po nung mga anak ko nung gabi na nagtutulugan na po kasi pagod nga po ako. Hindi ko na po namalaya na may pumasok at may naglalakad daw po sa loob ng bahay. Kasi naka-open po yung pinto doon sa may kabila po ng bahay namin. Kabonet? Hindi na po namin nakita. May aso ba kayo? Tumahol? Opo, nagalit lang po yung aso. Doon ko na lang po namalaya na... Tapos nawala na? Opo. Nireport mo sa barangay? Nireport mo sa kapulisan? Hindi po. Bakit? Kasi po akala ko lang po yung kung mga magnanakaw lang po na baka may gustong kunin na mga gamit, semento, mga ganun po. Umulit ba? Hindi na po. Nandito si Major Nakar, baka maikwento mo mamaya. Opo. Si John Mark, meron ba nangyari sa'yo pagkatapos nung huling pagdinig? Wala po. Walang nananakot sa'yo. Wala po. Ikaw naman, Patrick, meron ba nangyari? Wala din po. So, siguro ngayon, the police, si Colonel Molina, any update on your end?
Sir, kung ano man po yung may bago pang witness or yung mga witnesses po may directive po sa amin na kay PD na bigyan sila ng sapat na protection kung kinakailangan, sir. So ngayon po nandito naman si PD. We will extend kung ano man po ang protection na dapat namin ibigay sa kanila. Siguro not just from their place of residence going to committee hearings, pero siguraduhin natin na habang dinidinig at kahit tapos na tong usapin ito na walang mangyari sa kanila. Kaya nga sila lumantad dito ay para magkaroon ng lumabas ang katotohanan at makamit ang ustisya. So, the committee directs the Provincial Police Office of Mindoro Occidental as well as the CIDG to secure the safety of the witnesses present before this committee and to get in touch with our Office of the Sergeant at Arms if there are new threats to the lives of the witnesses who came out here. So directed, Yes, Your Honor. before we proceed to the tail end of this hearing, we would like to, in the interest of fairness, we are giving the counsel as well, the counsel of the spouses Ruiz, the opportunity to submit your memorandum, consolidated memorandum, to apprise this committee and to ventilate your legal points as to the points raised here today and the previous hearings. And we expect you to submit that within 15 days after the termination of this hearing. So directed. Ma'am Ruiz and Mr. Jerry Ruiz, meron ba kayong gustong idagdag para pabuluanan? Fair po tayo dito, may due process dito. Lahat ng sinabi nila. Sinong gusto magsalita? We're giving you 3 to 5 minutes. Dire-diretso lang kung gusto nyo, bago tayo pumunta dun sa isang aspeto ng hearing ngayon. Si Pau Pau po ay hindi ko tao. Si nanay naman po ay hindi ko rin siya kasambahay. Sino ba nanay? Sino nanay? Katabi po ng Ate LB. Si Mrs. Melinda Magno, Oo. hindi mo kasambahay? Hindi niya hindi Si niya Pau Pau, hindi mo rin tao? hindi ko po tao. Si Nanay Melinda, hindi siya kasambahay kasi ang kasambahay ko nung panahon na yon ay yung aking pinsan at hindi niya naabutan si Ate LB dahil si Ate LB ay 2019, siya ay 2017. Ayun ang sinasabi mo nung huling hearing na pumasok sa iyo si Manang LB 2019. Ang sinasabi ni Manang LB siya ay 2017 at pinapatunayan naman ni Manang Melinda at ni Jeruel na kanyang anak na 2017 nga. Hindi po, hindi po, Hindi Mr. totoo Chair. 2017. Hindi po, 2019. At si Jerwin po, Mr. Chair, ay hindi po trabahador. Yan ay nakituloy lang sa akin kasi po napasok yan sa school. Ang sabi po sa akin niya, sabi ko sa kanya, sige ate, napasok yung anak mo't kawawa naman sa umaga ka ako ng ganon. Eh, dito mo na lang sa akin patuloyin, sabi ko. At saka hindi po inabot ng December si ate kasi ng August, ng kalahating buwan ng August, nagsasara-sara kami dahil ang tatay ko nasa ospital at ng November, ay full po ng November, sarado po kami, anniversary ng Kapitol, patay ang tatay ko, nasa San Jose po kami. Nang sinabi rito, nung dalawang bagong testigo ay iyong pinapabulaanan. Tama? Ang sabi niya po, nag-aaral siya mula umaga hanggang hapon. Paano po siya makatulong sa tindahan Stay, namin? ano raw yung study, ang tawag doon? Stay. Home study. Hindi po Mr. Chair. Siya po ay halimbawa ang pasok niya Merkules. Napunta lang po yan siya ng Martes ng hapon kasi bukas ng maga may pasok siya. Nakikitulog doon. Tapos binibigyan ko po siya ng baon kasi naawa ko sa kanya. Tapos pagdating po ng tapos na ng klase niya ng kinabukasan, nauwi po yan sa kanila. Ano yung ginawa mo sa kabutihan ng iyong loob? Opo, Mr. Chair. Pinatuloy mo siya kahit hindi mo kakilala to, hindi mo kamag-anak. Mr. Chair, sa totoo po, marami na ako napatapos na aking mga tauhan. Pinaaral ko po sila habang nagtatrabaho sa Sabi akin. mo, hindi mo tauhan si Jeruel. Bakit Opo. mo pinaaral siya kahit hindi mo tauhan? Naawa po ako sa nanay niya. Kumbaga, parang tulong ko na lang sa nanay po niya. Pero si ate ay hindi nagtrabaho sa akin ng ganung katagal. Si ate ay nagtrabaho lang sa akin. Si Miss Melinda Magno. Opo, mahigit 1 buwan lang po nagtrabaho sa akin si ate. At saka po ang aming tindahan sa barangay sa Ispo, para pong siyang divisorya, magkakatabi. Ang nakakadaan lang po sa kalsada ay tao. Paano ko po matataga ang kamay niya?
yung palang kwentuhan rinig na agad dahil tao lang ang nakakadaan, magkakaharap ang aming mga tindahan dahil sa gitna kami ng kalsada. Panglimang tindahan po sa kanto, may outpost po ng pulis. Kung ganong may pangyayari, ibig sabihin po makakarating yan doon dahil may magsusumbong na mga nakakakita po. Hindi, kinabukasan nga, umalis na raw sila. So, pinapatunayan dito, Mrs. Ruiz, na binibigyan ka ng committee ito ng pagkakataon na pabulaanan yung mga sinabi laban sa inyong mag-asawa. Hindi mo masasabi na ginawa namin tikom ang iyong bibig at hindi ka pinasalita. Meron ka pang gusto idagdag? Chair, pwede ako makasingit? Meron pa po, Your Honor. Patapusin natin, Senator Tulfo. May gusto siya idagdag. Yung pong sabi Due ni process talaga dito. In the interest of fairness, anong gusto mo Yung idagdag? sabi po ni Pau Pau na siya ay nagpinatatad ko ng karne ng 2020 ng karne ng baka. Yung po ay kasi Yung buto. buto ng baka. Yun po ay napakalaking kasinungalingan dahil ang permit ko sa karne ay 2021 ako nagkaroon ng permit ng karnihan sa taas ng palengke. Paano ako magkaroon ng karne ng baka ng 2020 which is yun ay pandemic ng March 14 pandemic na po yun. Ang aking trabaho nung time na yun, nagdi-deliver kami ng mga supply ng DA ng region ng Occidental Mindoro mula San Jose hanggang Lubang. Nagpapakay kami ng manok at Department of Agriculture? yes po, Your Honor. Department of yung DA po, hindi kami pwedeng po ang DA at that time, Mr. Chair, namimigay po sila ng ayuda sa mga tao. Sa akin po ipinasa ng Co-op, yung ipinasa ng DA na ako ang magsusupply ng buong Occidental Mindoro. Ikaw ang supplier Yes ng po. agriculture, ba? Nung 2000, So ganito, lahat ng iyong pruweba tungkol dyan, yung iyong permit sa munisipyo, lahat, mayor's clearance, business permit, magiging bahagi ng iyong memorandum na isasubmit sa committee ito at mag-usap na lang kayo ng inyong abogado. Paano isasanib yan bilang mga annexes at attachment. Lahat ng iyong sinasabi na dokumento. Basahin namin yon. Meron ka pa, huli na. Salita si Senator Tulfo. pwede po, Your Honor, kung gusto nyo, pumunta din po kayo sa amin para makita nyo yung lugar namin, kung paano nanirahan sa Telbe na kasama namin. Pangalawa po, para makausap din ninyo yung Co-op na kinukunan ko ng pera, na sinasabi nilang mayaman ako, hindi po ako mayaman, nangungutang lang po ako. Willing po sila na ipakita ang butcher ko sa inyo, na yung nandoon yung aking mga kinuha na pera sa kanila. At doon din yun po rin makikita kung hanggang anong taon ako naghawak ng feeding ng ayuda ng DA noong 2020 hanggang February ng 2021. All that can form part of your memorandum. Siguro yung abogado mo, magaling naman to, si Atty. Arugay, kukunan mo ng sworn statement yung sinasabi niya na pinag-uutangan niya at magiging bahagi yon ng memorandum na inyong sasubmit bilang isang annex. Bibigyan ka namin ng pagkakataong gawin lahat yon, Mrs. Franz Ruiz, para mapatunayan mo na hindi totoo yung ibinibintang sa iyo. Maliwanag, Atty. Meron pa ulit. Ayaw mo pasalitain si Senator Estrada. Go ahead, meron pa. Now, the council, councils are not supposed to speak, but I'll give you 1 minute kung ano yung gusto mong idagdag. It has to be related to what your client has been saying, yung memorandum tayo. In relation to that, Your Honor, we would like to inquire if our motion for the release. We will rule on that. I Thank you, have Your here the motion. We will rule on that. Is this your letter of consideration? Yes, Your Honor. Yes, thank we you will very rule on that at the appropriate time before the end of this hearing. Ano pa, Mrs. Ruiz? Yes po, Mr. Chair. Pinapakain ka ba ng maayos dito? Opo, salamat po Yung ng doktor ba ay maraming. chine-check up ka Opo, lagi? maraming salamat Ang po. doktora ba ng Senado ay pumupunta sa iyo araw-araw para checkin ang iyong blood pressure? Yes po, Your Honor, at may oras po. So wala kang masasabi sa mga doktor ng Senado, hindi Wala ka po. pinababayaan. Yung pagkain, masarap naman. Opo, mababait Ayun. po, pati mga sergeant at arms, Ayun. mababait po lahat Naka-aircon sila. ka? Naka-aircon, kompleto. Hindi po ako nag-aircon. Ayaw, siguro Pero may aircon. Hindi lang po ako kung nagamit. malamig, bibigyan ka ni Senator Estrada ng kumot. Para blanket kung ikaw giniginaw na. Basta kailangan hindi ka magkasakit dito, hindi ka magutom, at hindi ka inaapi rito sa premises ng Senado. May ingay ba yung sa labas? Wala naman. Wala po, Your Honor. May telebisyon pa ata ron eh. Wala. sige. Bawal din cellphone. Pasalamatan mo ang Senado doon sa iyong treatment dito. Balansyado, di ba? Senator Tulfo is recognized. Sino ba una nagtaas ng kamay? Senator Tulfo o related? So, tapos na yata si Senator Rafi doon sa pagtatanong dito kay Pau Pau.